Tayo ng patuon, epek sa kahanginan. Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Teacher Jane. Sa araw na ito ay sasamahan ko kayong sagutin ang mga gawain na nasa ikatlong markahan, ika-4 ng sanayang papel sa asignaturang Araling Panlipunan ng ika-10 baitang. Handa na ba ang iyong sanayang papel, ballpen at sagotang papel? Halina't samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Tara! Magsimula na tayo! Sa oras na ito, ang paksa nating pag-aaralan ngayon ay pinamagatang Diskriminasyon sa LGBT o lesbian, gay, bisexual at transgender. Bago ang lahat ay tukuyin muna natin ang ating magiging layunin sa pagsagot ng sanayang papel na ito. Pagkatapos mo ito mapag-aralan, ikaw ay inaasahang nakasusuri ng diskriminasyon sa mga LGBT, na ilalarawan ang katangian ng isang LGBT, at panghuli ay nakapapahayag ng hindi mabuting epekto ng diskriminasyon sa kapwa. Tapos na nating alamin kung ano ang ating magiging layunin sa oras na ito. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa ating aralin. Nananatiling malaking issue at hamon ang pagkakapantay-pantay ayon sa kasarian, lalo na sa mga LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, bata man o matanda, ay nakararanas ng hindi pantay na pagtingin at pagtrato ng kanilang kapwa, pamilya, komunidad at pamahalaan. Narito ang mga halimbawa ng diskriminasyon na nararanasan ng mga LGBT sa kamay ng pamilya at sa lipunan. Sa pamilya, hindi tanggap ng kanilang mga magulang ang mga anak na LGBT at hindi pantay ang kanilang pagtrato sa mga ito. Sa trabaho naman, may mga piling kumpanya na hindi tumatanggap ng mga LGBT bilang empleyado. Hindi din pinapatuloy sa mga establishmento ang mga LGBT dahil sa kanilang kasuotan o pagkilos. Bullying naman ang nararanasan ng mga LGBT sa paaralan. Ano-ano nga ba ang mga katangian ng mga LGBT? Sa simpleng pakahulugan, ang orientasyong sexual ay tumutukoy sa iyong pagpili ng iyong makakatalik kung siya ay lalaki o babae o pareho. Ang pagkakakilanlang pangkasarian naman ay ang personal na pagtuturi sa sariling katawan na maaaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot o iba pang paraan, at iba pang ekspresyon ng kasarian kasama na ang pananamit, pagsasalita at pagkilos. Ang orientasyong sexual ay maaari ituring bilang heterosexual at homosexual. Heterosexual ang tawag sa mga taong nagkakaroon ng atraksyon sa membro ng kabilang kasarian, mga lalaki nang gustong makatalik ay babae, at mga babaeng gusto naman ay lalaki. Homosexual naman sa mga taong nagkakaroon ng atraksyon at sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. Bukod sa babae at lalaki, sa kasalukuyan ay may tinatawag tayong lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at asexual o mas kilala bilang LGBTQIA+. Lesbian o tomboy ang tawag sa mga babaeng nakararamdam ng pisikal o romantikong atraksyon sa kapwa babae na tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na tibo at tomboy. Gay o bakla naman ang tawag sa mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. May ilang bakla ang nagdadamit at kumikilos na parang babae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na bakla, beki, at bayot. Bisexual naman ang mga taong nakararamdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Transgender ang tawag
Kung ang isang tao ay nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kanyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma. Queer ang tawag sa mga hindi sang-ayon na mapasailalim sa anumang uring pangkasarian, ngunit maaaring ang kanilang pagkakakilanlan ay wala sa kategorya ng lalaki o babae, parehong kategorya, o kombinasyon ng lalaki at babae. Intersex o kilala mas karaniwan bilang hermaphroditism, taong may parehong ari ng lalaki at babae. Asexual naman ang mga taong walang nararamdamang atraksyong sexual sa anumang kasarian. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating mga gawain. Handa na ba kayo? Tayo na't magsimula! Sabay-sabay nating basahin ang panuto ng ating unang gawain. Suriin ang bawat kwento. Isulat ang mga diskriminasyong natamo ng mga LGBT base sa kwento. Siya ay si Wenceslao Amahan. Mas gusto niyang tawagin siya na Wency. Siya ay taga Zone 21, Baybay City, Leyte. Ayon sa kanya, bata pa lang siya ay nagpapahiwatig na siya ng kanyang tunay na kasarian, pero hindi ito 100% natanggap ng kanyang ama, kaya't palagi siyang pinapagalitan nito. Sa kanilang paaralan naman ay lagi siyang sinisigawan at tinutokso o binubuli na bayot o bakla ng kanyang mga kaklase. Tungkol naman sa pag-a-apply niya ng trabaho, nahihirapan siyang makapasok ng trabaho, kung kaya't napagdesisyonan na lang niyang mamasukan sa isang parlor at naging isang hairstylist kung saan dito siya nakaramdam ng pagkabilang sa lipunan at ang kanyang mga kasamahan at amo ay mga kapwa katulad niya. Ito naman ay si Jamar Lucenas. Masaya siyang tawagin na Ivana. Siya ay taga Davao, bunso sa 9 na magkakapatid. 7 nito ay pawang mga lalaki kung saan hindi tanggap ang kanyang kasarian, kaya napagdesisyonan na lamang niya na sumama sa isa niyang kapatid na babae na nakapangasawa ng taga rito sa ating lungsod ng Baybay. Naranasan din niyang tuksohin ng kanyang mga kaklase nung nasa elementary pa siya na bayot o bakla. Sa kasalukuyan, siya ay pumapasok bilang isang trainee sa parlor na pinagtatrabahuan ni Wency. Mayroon akong napanood na balita mula sa Balitang Flash at ito ay tungkol sa naranasang diskriminasyon ng isang transgender na pinagbawalang gumamit ng comfort room sa mga babae sa isang mall. Kaya, ito ang naging dahilan kung saan muling nabuhay ang kontrobersyal na issue tungkol sa sexual orientation and gender identity or identity expression o SUGI Equality Bill na tinutukan ng mga LGBTQIA+ community na magbibigay sa kanila ng pantay na karapatan at pagkilala ng lipunan. Ang SUGI Bill ay isang panukalang batas ng principal author at sponsor ay si Senator Risa Hontiveros. Sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong sa inyong sagutang papel. Tungkol saan nga ba ang kwento? Ano-ano ang mga diskriminasyong nararanasan ng tauhan sa kwento? Mayroon ka bang alam kung paano matutugunan ng pamahalaan ang isyong ito? Sabay-sabay nating basahin ang panuto ng ating ikalawang gawain. Ilarawan ang mga katangian ng LGBT gamit ang bawat simbolo. Unang simbolo. Ano ang katangian na inilalahad ng simbolo? Ang sagot ay heterosexual. Ito ang tawag sa mga taong nagkakaroon ng atraksyon sa miyembro ng kabilang kasarian, mga lalaki nang gustong makatalik ay babae, at mga babaeng gusto naman ay lalaki. Pangalawang simbolo.
Ang sagot ay lesbian. Ito ang tawag sa mga babaeng nakararamdam ng pisikal o romantikong atraksyon sa kapwa babae na tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na tibo at tomboy. Pangatlong simbolo. Ang sagot ay gay o bakla. Ito ang tawag sa mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. May ilang bakla ang nagdadamit at kumikilos na parang babae na tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na bakla, beki at bayot. Napakahusay niyo talagang sumagot mga mag-aaral at kayo na lang ang tumapos sa iba pang mga bilang. Alam kong kaya niyo na yan. Huwag kalimutan na sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong. Ano nga ba ang ipinapahiwatig ng mga simbolo? Paano mo may papakita ang paggalang sa taglay na katangian ng mga LGBT? Sa iyong palagay, sila ba ay may kakaibang katangian o karaniwan lang? Bakit? Sabay-sabay nating basahin ang panuto sa pangatlong gawain. Ipahayag ang mga di mabuting epekto ng diskriminasyon sa mga LGBT sa inyong komunidad at ipahayag ang iyong saloobin tungkol dito. Pagkatapos ay punan ang talahanayan. Halimbawa, isa sa di mabuting epekto ng diskriminasyon ay nakakabawas ito ng kumpiyansa sa sarili. Huwag kalimutang sagutan ang mga pamprosesong tanong. Una, batay sa iyong kasagutan, ano ang naidulot ng diskriminasyon sa mga LGBT sa inyong komunidad? Pangalawa, sa iyong palagay, pantay ba ang pagtingin sa mga miyembro ng LGBT sa inyong komunidad? Magbigay ng patunay. Pangatlo, may kalayaan bang magpahayag ng damdamin ang mga miyembro ng LGBT sa inyong komunidad? Patunayan ang sagot. Para sa ating pangwakas na gawain, batay sa iyong pagsusuri, dugtungan ang sumusunod na pangungusap. Ang mga nangyayaring diskriminasyon sa LGBT ay batay sa mga natutuhan ko sa araling ito, madali ko nang mailalarawan ang mga LGBT ayon sa kanilang katangian. Halimbawa, natutunan ko na ang diskriminasyon ay may di mabuting epekto sa kapwa sapagkat ang iyong mga sagot ay mamarkahan batay sa sumusunod na rubrik. 3 puntos sa nilalaman ng iyong sagot, 2 puntos sa organisasyon ng iyong sagot, kabuuang puntos na iyong makukuha ay 5 puntos bawat pangungusap. Kayong lahat ay maaaring may iba't ibang sagot batay sa inyong pagsusuri. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Aasahan ko na sasagutan ninyo ang natitirang mga gawain sa inyong sanayang papel. At dito natatapos ang ating talakayan